Oy! Magandang gabi! Mga kaibigan! Bye! Si Father Darwin ay parang binantaan ng isang bambabarang ba yun? O mangkukulam. Kining espada, moinom ko sa inyong holy water. Apan kung dili ko maunsa, dili iya sa demonyo. Apan kung kamo mo moinom sa among lana, pag maunsa kung dili inyo sa Ginoo na, kining espada mo'y mutagsok sa inyong mga dughan. Mulupad ra ni siya ang espada. Karon musugot may. Moinom ana inyong lana. Pero moinom sad mo sa among lana. Paimnon ta mo ani. Kini oh. Paimnon ta mo ani. Kini. Kini oh. Paimnon ta mo. Kung kinsay satanas o kinsay demonyo nga mga gahom. Apan dunay kuan. Dunay kondisyon. Kini siya. Kini. Maura na siya ang kondisyon ako. Moinom ko sa inyong exercise oil. Moinom ko sa inyong holy water. Apan kung dili ko monsa iya sa Dios. Apan kung kamo ang moinom sa among lana, kay paimnon tasad mo. Kung unsay mahitabo sa inyo, kini ang espada mo'y magatagsok, mo'y mulupad, mo'y magunak kaninyo, mutagsok sa dughan. Ang espada. Kung moinom mo sa among holy water. Pero dili siya mulupad sa inyo. Dili na ko nailabtan, moinom lang mo. Pagsupak mo sa Dios, mulupad kining espada nga walay paghawid-hawid sa mga kamot. Sila yata, may plano yatang tusukin si Father Darwin. At dahil naging trending din yung post na yon ng isang albularyo na mangkukulam, mambabarang. Bro, ano pinagkaiba ng ano bro? Mambabarang sa mangkukulam? Mambabarang sa albularyo. Iba yung ano, mangkukulam bro. Pero ano lang yan bro? Ang masabi ko dyan yan, ang albularyo at mangkukulam, depende na lang yan sa ano albularyo bro kung siya ay samahan niya yung anong paggagamot niya ng pangkukulam. Yun. Parehas na masama din yun. Parehas masama. Yun. So, tinira si Father Darwin. At alam nyo mga kaibigan, si Father Darwin ay sumagot. Kala nyo bay, sumagot siya bay. Sumagot siya bay. At pakinggan nyo ang kanyang sagot. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel dyan, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell. Para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas namin sa channel na ito. Kaya paki-share din po sa inyong mga Facebook groups at para marami makapanood. Paki-hit po yung like button at mag-comment po kayo. Nung comment po ninyo doon dito sa ating video ngayon, dahil ang pinakaabangang sagot ni Father Darwin, mapapanood na po natin. Kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay sumasa inyo. At meron lang tayong gagawin na sagot sa ating mahal na kapatid na isang agimat. May agimat, no? At may anting-anting, no? So, ito siya ay si Idol, pangalan niya dito is Idol 38 TV. So, magandang araw kapatid. At salamat sa reaction mo. At alam ko na dadarating ito sa iyo itong komento ko. Maaabot ito sa iyo yung komento ko. At by the way, salamat sa mga nagdasal para sa kaluluwa ni Papa. Salamat din sa mga albularyo na nagdasal para ni Papa. Ako po ay nagpapasalamat ng buong puso po. At ito si Idol 38 TV nga nagpakilalang mangkukulam. Sasagutin natin. Dahil yung hamon natin na iinumin niya, bibigyan nyo ako ng address kapatid ha, padadalhan kita ng Holy and Exorcise Oil,
holy and exorcised water and holy and exorcised salt, kapatid. At meron talaga ito siyang abilidad, may agimat. Pero kapatid, ito po siya, oh. Bumalik, no? So, yun mga kapatid, no, kita ninyo, ang pagpainom sa lana natin sa kanila para lumabas yung mga demonyo. Ang pagpainom niya sa lana para makulam tayo. So, yung kaibahan, no? Bakit ipainom natin yung mga sacramental sa kanya para yung mga demonyo ay lumabas sa katawan. Pero sa kanya, painom ng lana para matusok tayo sa kanyang espada. Hindi maganda yun, kapatid. Hindi magandang intention yun. No? So magkaiba talaga yung espiritu na nasa likod natin. Sa inyo ay tutusukin tayo. Sa intensyon ng simbahan, papalabasin yung mga... Dahil yung anting-anting, kapatid, ang dami, oh. Anting-anting po yan. Anong sabi? Agimat po yan. Anong sabi ng banal na kasulatan, kapatid? Makinig ka, ha? Para ito po ay nababatay sa Biblia. Hindi ko alam kung susundin mo yung salita ng Diyos. Mikas chapter 5 verse 12. Wawasakin ko ang inyong mga agimat at mawawala na rin ang mga manghuhula. Malinaw na malinaw yan, kapatid, ha? Mikas 5:12. Grabe, no? Malinaw na malinaw sa bal. I will destroy you witchcraft and you will no longer cast spells. Sa ibang saling is mga agimat, no, sa Tagalog, no? So ano pa? Dito naman tayo sa Ezekiel chapter 13 verse 20. Kaya ako, ang makapangyarihang Panginoon, ay nagsasabi, labis akong nagagalit sa mga anting-anting. Dami mong anting-anting, oh. Tingnan nyo. Yung anting-anting ng ating kapatid. Kining espada. Mainom ko sa inyong holy water. Apan kung dili ko maunsa, dili iya sa demonyo. Apan kung kamo mo mainom sa among lana, pag maunsa kung dili inyo sa Ginoo na, kining espada mo'y mutagsok sa inyong mga dughan. Mulupad na ni siya ang espada. Kita niyo? Dahil napagkilala siya mangkukulam, no, ipalipad niya yung espada para tutusok. Katulad ng isang pasyente natin from Manila po, may tutusok sa kanyang likod, parang espada. And then dito tutusok na pako. Wala namang pako. Sa awa ng Diyos dito po, completely healed na po siya. Si Chiri Duhay Lungsod yung ini-interview natin, no? So yun, dyan ang kapangyarihan ng mga sacrament, mga kapatid. Hindi basta-basta po. Hindi basta-basta po yung mga sakramento po. At hinihikayat ko yung mga pari na ibigay talaga ang sacrament. Ibigay natin yung katotohanan, ibigay din natin yung mga sacramentals ng simbahan. Marami tayong matutulungan po. And then, babalik yung mga tao sa simbahan. Dadami yung mag-receive ng sacrament. Because sacraments are Jesus Himself. No? Because He the one instituted it. So, patuloy tayo ni isang mangkukulam, ipakilalang mangkukulam. Ano Ito po. gamay nga about sa gingon ni Father Darwin nga iyang gididan ang mga katawhan o gipahibalo o paggipahimagnuan, no, sa ilang simbahanan kuno nga dili mo adto sa albularyo. So, nag-comment siya, bakit daw ipinagbawal ni Father Darwin na pupunta sa mga albularyo at pupunta din dun sa simbahan dapat. Yan ang sabi niya. Translate natin. Yes, demonyo. Muna karon atong balik-balikan mga kahigalaan. Dahil ang albularyo ay galing sa, yung kapangyarihan galing sa demonyo. So, hindi po yun galing sa akin, ha. Hindi sa Catechism of the Catholic Church. Uulitin natin yung pagbasa, no. Wait muna. Catechism of the Catholic Church. 21, hindi po ito akin, ha. Nandito po ito sa Catechism of the Catholic Church. Basahin natin, ha.
para hindi tayo ma-misunderstood. Anong sabi ng simbahan sa Catechism of the Catholic Church? Mas mabuti na ma-discuss natin ito. I-search muna natin ang CCC 21:17. Ito po. Ito yung nakasulat, mga kapatid. 21:17. Apa sila mahumanay? Naghigda? Sipaslag prayer. Sige. Sabi dito, mga kapatid, so may pinaprocess tayo ngayon na buong pamilya po na pabalik-balik yung sakit, pero wala namang findings. Pero ngayon, nag-react talaga sa prayer. Nag-react. So, sabi dito, all practices of magic, hindi po yun galing sa aking kapatid. Galing po yun sa simbahan, ha? Sabi niya dito, by which one attempts to tame occult powers, yung mga anting-anting mo, ang tinutukoy dito, so as to place them at one's service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health. Makinig ka, kapatid. Kahit na ang intensyon nito ay ang paggaling sa karamdaman, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned who accompany the intention of harming someone. So yung intention mo para matusok ako sa espada, it is condemned by the church. Hindi ko alam kung katoliko ka ba. No? Yung ginagawa mo, it is, these practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone. So, ang intention natin, bakit ipadala natin yung mga sacramentals? Para maproteksyonan ka sa ating kaaway. Hindi malagay sa panganib. Okay? Or when they have recourse to the intervention of demons. So, ang pagtawag sa mga pag-aas ng intervention sa mga demonyo, kailan? Wearing charms. No? Kailan maging tayo? By wearing charms. Ano yung sinusuot mo? Mga charms yun. So, delikado po yun, kapatid, ha? Sana po ay maunawaan ninyo. Kita mo yung video mo. Pakita natin muli yung video niya. Hindi basta-basta may espada. Yung espada niya ay para matusok tayo. At marami siya charms, no? Dito tayo sa kanyang So kita niyo. Muna karon atong balik-balikan mga kahigalaan, mga kaigsunan. Wala nag-ingon ang batang hilir nga sinubin nga ali ka mo. Wala siya ningon ana, ali ka mo. Sako ka mo pagpatambal. So dinipinsaan niya si batang hilir din magkatulad sila. Pero ang sa kanya dahil ang pagkukulam. Pagkukulam ang sa kanya. Pero malinaw na malinaw yung mga agimat niya, yung charm niya, nung sabi ng ating simbahan, nung sabi ng Panginoon, kaya ako, ang makapangyarihang Panginoon, ay nagsasabing labis akong nagagalit sa mga anting-anting na ginagamit ninyo upang biktimahin ang mga tao. So grabe ang gamit nito, lingwahe, biktimahin ang mga tao na parang mga ibong nahuhuli sa bitag. Hahablutin ko ang mga anting-anting ninyo sa kamay at palalayain ko ang mga taong hinuhuli ninyo na parang ibon. So malinaw na malinaw yan. At punta naman tayo sa Catechism of the Catholic Church. Wearing charms. Kailan po mangyari? Tingnan mo si Batang Hilir, ang daming mga charms. Wearing charms. It is an intervention of the evil spirits. Hindi naman kami Father,
hindi naman kami tumatawag ng demonyo. Kailan ba ang intervention of the evil spirit? Wearing charms. So, yung conjuring the dead sa 16 nito. These practices is also reprehensible. Spiritism, yung mga spiritista, sumaguni sa mga espiritu, often implies divination and magical practices. Sabi ni Brother Nuben na pupunta sila sa cemeteryo. So, spiritism. Sasangguni ng mga espiritu nandun sa sementeryo, no? The church, for her part, warns the faithful against it. Sabi mo, hindi naman nagsasabi si Noven na dito kayo pupunta sa akin. Pero ang simbahan nagpapayo sa atin mga kapatid. Nagpapayo sa atin mga kapatid. Anong sabi ng simbahan? Recourse to the so-called traditional cures does not justify. Recourse to the so-called traditional cures does not justify either the invocation of the evil powers of the exploitation of another's credulity. So, malinaw na malinaw mga kapatid, no? Malinaw na malinaw. Na yung paglapit sa mga albularyo, recourse the so-called traditional cures does not justify either the invocation of the evil powers. So, kailan sila nag-invoke sa evil power? Wearing charms. So, yan po mga kapatid. So, patuloy natin pakinggan ang ating kapatid. Espada! Ngapay siya. Aron nga makukuha na isang simbahan. Aron dito nga makukuha ang mga katauhan. Muling niya. No? Kaya abay ni mo, Father Darwin, dili nga sa pagpangabi, dili kontra ako, koreksyon ng gamay, no? Na sa pagkatinood, ang pangutana. So, mga kapatid, nagbigay lang siya ng correction sa atin. Okay. So, yung question niya ay ito. Nisan niya, ikaw kay pare man ka, nisan niya o baka sa mayong balita? Sa mayong balita, nisan niya o baka? So, sa tanong niya, aral ba ka nangangaral ka ba sa mga magandang balita? Yung binabasa ko, magandang balita yon. Na huwag ka nang gagamit ng anting-anting. Ang gimat, no? Ezekiel 13:20. At sana makinig ka. Okay? So, siguro hindi ka nakikinig. Lagi akong nagsiwalat sa katotohanan. No? Araw-araw po. Walang araw na hindi tayo nag-share ng katotohanan, kapatid. Kaya kung nisan niyo baka sa mayong balita, dili man yun ani nga ang mga Katoliko nga daghan to naglinya ka sa Batang Hilir. Dili man yun ana. So, ang punto niya, bakit hindi ka nag-healing? So, kung makapunta ka dito, ang daming tao. Kahapon is more than 200. So, akala ko sumusunod ka sa programa ko. Hindi pala. Yung komentaryo mo ay nagpapatunay na hindi ka talaga, hindi mo talaga sinusundan yung mga programa natin. Dahil yung mga tanong mo ay ginagawa na natin. Ngayon nga may mga kinikurs na buong pamilya nag-react, lumapit sa atin, at ngayon pina-renounce natin in front mismo sa Blessed Sacrament. Andun sila ngayon at pumasok while nag-live ako. Father, nawala ng malay. Galing po yun sa mga albularyo for more than 20 years. Galing pa sila sa Panabo, Davao. At pinaprocess natin sila. Ang daming mga nalapitan kasi. Hindi basta-basta ang renouncement yan. Doon, mataas yung renouncement na wala nang hihina yung kasamahan nila. Sabi mo, ginagawa nyo ba yung paghihiling? Ginagawa na natin yan. Pero ang kapangyarihan natin ay hindi galing sa atin, kapatid. Galing sa sakramento po. Confession, anointing of the sick, and then the Eucharist, dapat pasimbahin natin. And then yung prayer ng simbahan, yung deliverance prayer and renouncement, essential po yun. Kaya nga tinuturo natin dito sa ating programa, mga kapatid,
para dahan-dahan mamulat ang ating mga kapatid na yung paglapit sa mga okultista, delikado po. Delikado po. Ito po ay more than 20 years na silang lumapit at grabe yung mga suffering nila. Walang finding sa doktor. 3 po sila sa family members nila na may karamdaman na bigat yung ulo, masakit ang likod, parang may tumutusok. Dahil yan, yung sinasabi mo ay patunay na yan ang gawain ninyo. Tinutusok ninyo ng mga sharp object yung mga tao para maging dependent sa inyo. So dito po, after exorcism po, and then nag-renounce sila ngayon, nawala ng lakas, 20 years na sila, inaaruga at maraming mga habak, kagaya mo, na nag-react ngayon. No? So, kailangan natin ng patuloy na katikisem, mga kapatid. So, yan ang sagot ko sa iyo. Tana. Puro sa pagkatinood bitaw pader. Viral man ka pader. Sa pagkatinood. Viral man ka puro ra mo sige debate anang sa Sabarista, SDE. Sige. Sabi niya viral daw ako, no? Dahil sa debate. Yan, isa din yan. Patunay, nag-evangelize talaga ako. Hindi maganda na ipikit lang natin ang mga mata natin sa maling aral, kapatid. Kailangan din tayong sasagot sa maling turo ng mga sekta na tatag ng tao. Hindi pwedeng tahimik lang tayo, kapatid. Dapat sasagot talaga tayo. Okay, yan ang ginagawa natin. So sa tanong mo, ikaw din ang sumagot. Nag-evangelize ka ba sa magandang balita? Kaya nga, hindi na magandang balita yung sinasabi nila, no? Yung turo nila na hindi pakain ng baboy, si Kristo ipakain lahat. Hindi na yan magandang balita, kapatid. So patuloy. Translate lang natin, no? Debate, muro mo mga patang gagmay ba? O tanawa ka ron, no? Wala diha ang katawhan kaninyo. Tuwa sa batang hilir, nagpaayo. Tungod walay nakuha nga maayo diha sa. So, wala daw nakuha na maganda galing sa amin, no? Unang-una, yung turo namin ay hindi naman galing sa amin, galing kay Kristo po. Kaya binabasahan kita. Hindi ko alam kung sasang-ayunan mo si Mika. Mika chapter 5 verse 12, bawasakin ko yung mga agimat ninyo. At hindi natuwa si Kristo sa mga anting-anting ang Diyos. Hindi natuwa Ezekiel 3:20. Malinaw na yung kapatid. Okay, patuloy tayo. Inyo, dagan sila mga balatian, wala na naayo. Tungod ka mura ninyo, sige, debate. Anong SDA ka mo? Nagkapares, sige mo, debate anong kuhan, ni Pader. Noon sa inyo nakuha, wala. Karong ginisip. So, ano yung nakukuha niyo sa debate? Wala naman. Hindi niya alam na grabe yung conversion ng mga tao. Naka-receive na sila ng mga sacrament. Meron din mga hindi magandang dialogue, not unhealthy debate. Yung atin is healthy debate. So, doctrinal lang. No? Umabot na siya sa debate. No? Hindi siya nakafocus sa healing. No? So, kapatid, mas mabuti na makinig ka sa programa natin para ma-enlighten ka naman. Dahil puro negatibo yung nasa takbo ng isipan mo, kapatid. Kahit si Kristo nga ay nakipag-argue sa mga Pariseo dahil mali yung kanyang aral. Si San Pablo nakig-argue sa mga Hudyo din dahil mali ang kanilang aral. Kung merong maling aral, sasang-ayon ka agad. Patulad mo, nag-argue ka sa akin, normal lang yon, kapatid. Hindi yon patuloy. Ang batang hilir, nang maayos mga masakiton, karon itungan na pod mo. Siya lang ang inyong gitirahan, ang batang hilir na sab. So dahil dyan, no, tinitira na nyo yung batang healer. Siya yung defensor ni batang healer. Pero unang-una, kapatid, hindi naman tayo na nagagalit sa batang healer. Hindi din ako galit sa iyo, kapatid, ha. Idol 38 TV, sinasagot lang kita. Bakit dili na sila mga anak dito sa kung ang inyong gatiman mao ang pag-ampo oron sa pag-ayos mo masakiton diha sa inyong kasimbahanan. Apan wala inyo na nahimo. Tungga sige lang mag-debate sa walay hinungdan, walay mga pulos.
Di tanawa to karon dito, pero karon unsa inyong dili mo nagkuwarisan mo. Nagmugna na pod mo og dito sa Batang Hilir nga iya sa demonyo. Oh. Kay mao na kay ang inyong mga trabaho puro ra gid sige debate. O wala mo nakuha, walay pag-ayo, walay nangaayo nga mga maskiton tungod kay lahi ang inyong giatubang dili mao ang pagsanyaw sa maayong balita. Sabi niya, wala daw gumaling. Unang-una, hindi naman ako ang nagpagaling sa kanila. So, can we follow the healing moment, kapatid? At sino ang nagpagaling sa kanila? Hindi po si Father Darwin. Kaya nga, ginagamit natin social media to empower the priest. Dahil mayroong kapangyarihan ang pari na hindi nagagamit. It is a power of healing at galing po yan kay Kristo. At sabi niya, i-preach niyo ang magandang balita. Pangalawa, pagalingin ang may sakit. Pangatlo, palayasin ang demonyo. Okay? At yan po, kaya nga nagla-live tayo para ma-empower natin ang mga pari na ibibigay natin ito sa mga tao para hindi na sila pupunta sa mga albularyo, kapatid. Kung alam ng mga tao, hindi sila makontaminate sa mga unclean spirits na nandyan sa kanilang anting-anting. Patuloy tayo. Ngayon mo nga iya sa demonyo. Sa una, si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, wala lang na yung nagtambal lang siya sa mga gamot. Tambal sa medicine. Kundi apil ang sa pag-angkos ng mga espiritu. Si Dr. Jose Rizal, mga kapatid, doktor yun. Kayo hindi naman doktor. No, mas mabuti na pupunta. Nag-aaral yun sa Spain. No, doktor talaga si Dr. Jose Rizal. Kayo is hindi naman doktor. Mas mabuti. Lapat ni Jose Rizal, dahil doktor naman yun. Yung ano niya may title Dr. Jose Rizal, hindi quack doktor. Nag-ayo na si Dr. Jose Rizal. Nag-ayo siya sa mga maskiton. Karon, ngayon mo nga ang Magkano ang kinita mo sa pagtaas ng may propaganda yung ano niya. So, yun. So, magkaiba si Dr. Zureza. Doktor, hindi naman pinagbabawal na lumapit sa doktor. Basta natural. Patuloy tayo. Sa una nag-ayo siya sa balaan sa espiritu. Iya sa demonyo. Pag-sure mo diya, mao lagi nalagay. Karon, kung nga doon na mga tao nga masakiton diya, muna sa inyong kasimbahanan. Tagaan na rin yung kwarta. Ipaagto sa ospital. Aron resitahan sa hospital. Nabi karon og walay kwarta. O saan yung pagkaayo? So, unang-una kapatid, ina-accommodate natin na may apat dito ngayon lang. At ina-accommodate natin sila. No? Wala naman akong pera ipagbigay. No? And then, meron namang provincial hospital na welcome sa lahat ng mga walang-wala, kapatid. So, hindi totoo yan ha. Meron na tayong St. Michael Exorcism Center. 1.2 hectare po ito. At from Thursday to Sunday, open po ito. So, hindi totoo na hindi namin ni-welcome yung mga may sakit. Ang dami nga, last Sunday, umaabot ng 200 ang bumibisita dito, kapatid, na Idol 38 TV. Patuloy tayo. Anak siya! Tigok, kiwa may kwarta. Kaya may provincial hospital, kapatid. Kung mamamatay, yan ang kaloob ng Diyos. Lahat naman tayo ay papunta dyan. No? Wala namang makapigil sa kamatayan, kapatid. Kung may pera ba, hindi mamamatay. Ang dami namang mayaman, namatay pa rin. Mas mayo na lang na Batang Hilir nga nag-aayos sa mga masakiton. Ang kadaghan na mga Katoliko, ang naa diya nagalinya. Kaya kung nagasanyo pa mo sa mayong balita, inyo matudluan ang inyong uban nga mga membro diha. Nga ang uban wala diya sa inyong kasbahanan. Tuwa sa sugalan, tuwa sa bulangan. Unsa ba na inyong ipantudlo? So, sabi niya, kung tinuturuan pa ninyo ng magandang balita, hindi sila pupunta sa mga buwangan. Unang-una, wala naman tayong tinuturo na after the mass, no? The mass is ended, go in peace. Hindi naman sinasabi ng pari, after the mass, no? Ang misa, natapos na ang misa,
ug panglakaw kamo, di ba? Dadaan nyo ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Paman mingon dito nga paghubog-hubog mo. Pamayi mo. Wala man. Paman gingon dito nga panabong mo. Wala oy. So personal, it is a personal disposition o character sa isang tao na nalulung talaga sa droga, nalulung talaga sa sugal, kapatid. So, hindi nyo tinuturuan. Nakarinig, parang hindi ka nagsisimba or ibang sekta ka. So, yan ang hindi ka nakikinig siguro sa mga inaaral natin dito sa social media, kapatid. Pasensya na ka na, kapatid, ha? Karon ganyan ni sikat nga magmaayo sa mga masakiton inyong initan. Magkaparehas sa mga mga uban nga tabi lang sa mga maayo nga SDA. Ug tabi lang pud sa mga Katoliko nga maayo. Oh, pero kamo sa gara, imis kamo ang ponder, kamo ang si debate. Wala man mo nakuha nga maayo. Ang inyo nung mga sakop nagmasakiton, nagbalatian. Oh. Dito sa Batang Hilir, naglinya ang dagang kay nga Katolik karon dito. Muna. Karon aron nga makita kay mayon man mo nga paimnon ninyo sa inyong exercise oil o sa inyong holy water aron mailhan kung demonyo ba ang Batang Hilir, ang among mga power mailhan kung iya sa demonyo. Karon musugot mi mo inom mi ana inyong lana pero mainom sad mo sa among lana. Paimnon ta mo ani kini oh, paimnon ta mo ani. Kini oh. Paimnon ta mo. Kung 15 satanas o 15 demonyo nga mga gahom. So ipainom daw nyo yung oil niya para matusok si Father Darwin, patuloy. Apan dunay kuan. Dunay kondisyon. Kini siya. Kini. Mora na siya ang kondisyon ako. Muinom ko sa inyong exercise oil. Muinom ko sa inyong holy water. Apan kung dili ko man sa iya sa Dios. Apan kung kamo ang muinom sa among lana, kay paimnon tasad mo. Kung unsay mahitabo sa inyo, kini ang espada mo'y magataksok. Mo'y mulupad, mo'y mag-unak kaninyo. Magtaksok sa dugan. Ang espada. Kung muinom mo sa among holy water. Pero dili siya mulupad sa inyo. Dili na ko nagabtan. Muinom lang mo. Pagsupak mo sa Dios, mulupad kining espada nga walay paghawid-hawid sa mga kamot. Kita ninyo? May bad intention. Yung pag-inom natin para ma-liberate sila sa mga unclean spirits. Pero yung pagpainom niya sa kanyang lana para matusok tayo. No? So kita natin na hindi maganda yung intention ng ating kapatid, no? So, yan po, hindi maganda ang intensyon, no? Pero ipadala ko ito sa inyo, kapatid. No? Bigyan nyo lang kami ng address ninyo. Dahil hindi ko alam kung na-bless na po ito. Itong Holy and Exercise Oil, Holy and Exercise Salt and Water. Ibibigay ko po ito, ipadala natin. So, ang intensyon natin para hindi kayo matusok. No, pasensya na po kayo. Yung oil niya is parang madunggab ta sa espada. Yan ang mga experience ng mga kaso natin dito na merong sumasaksak sa kanilang na mga parang espada. So makonect natin sa gawain ninyo. So nandito tayo to propagate the good news and to protect the people. So dito natin makikita, mga kapatid, no, ang isda ay may hulol lang sa sarili nilang bibig. So sila talaga yung dahilan bakit yung mga pasyente natin, example si Brother Jerry, duhay lungsod, may tutusok dito parang pako, may tutusok sa kanyang likod parang espada. So lalagbas dito sa lagbas diri sa iyang dughan. So yan po. At sa awa ng Diyos, for 2009 pa po yun. 2009 pa po yun yung kanyang karamdaman. Pero sa awa ng Diyos ay uking-uki na siya ngayon. Kahapon, tinanong ko siya dahil may 10% pa na karamdaman. Pero ngayon is 100% na gumaling na siya at lagi na siyang nagsasamba. Lagi na siyang nag-receive ng communion. Yung transformation niya, yung pagbabago ng pananaw niya,
Nung una ay lagi siyang galit, lagi siyang puyat, lagi siyang natatamad. So, humihinto na nga siya sa pagtatrabaho niya. So, kasama natin siya. This coming July 29 pa siya uuwi sa Manila. Galing sa Manila, 2009 pa. Just imagine, 2009 pa yung kanyang karamdaman. At sa awan ng Diyos, ay completely healed na siya ngayon. No? Si Brother Cherry Duhay Lungsod, ito yung picture niya. At na-interview na natin siya na kindly follow the YouTube channel natin, mga kapatid. Na-interview na natin siya last week. Ito po yung YouTube channel natin. Kindly subscribe po. Dahil na-interview natin siya sa YouTube natin. Ito yung YouTube channel natin, Reverend Father Darwin. Sa mga hindi pa naka-subscribe, no? At dito po, nandito po siya sa saan ba ito? Dito, nakakagulat na pagbabago. Ito po, no? Nandito si Brother Jerry po. So yung karamdaman niya 2009 pa po. So actual talaga ito, hindi to video lang. Actual na interview talaga. Dahil yung actual na video, pwede babalik yung mga karamdaman. Ito, hindi na talaga bumabalik yung karamdaman niya na walang findings, walang diagnose sa doktor. No? Dahil binibigay namin, hindi yung sarili namin, kundi ang sakramento. Kung mamulat lang lahat ng pari, na-amaze sila sa kapangyarihan ni Kristo na nasa sakrament. Dahil only the priest can give the sacraments. Only the priest can bless the sacramentals of the church. Okay? So all priests are healers. Pero hindi yan natuturo namin sa seminaryo. Hindi namin na-appreciate yung kapangyarihan ni Kristo na nasa sakramento lang. Kaya nga, kung pupunta ako sa ibang lugar, hindi naman ako maghihiling. Just imagine, libo-libo, mapakumpisal mo ba yun lahat? Hindi ko kaya yon. So, dahil madami naman pari sa mga lugar, go to your priest. Yan lang ang sinasabi ko, go to your priest. Renounce all your occult practices. Occult practitioners, i-renounce nyo lahat. Yan ang pinaka-importante, mga kapatid. At patuloy pa rin tayo kahit maraming mga threat natin sa iba't ibang mga sektor na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Pero patuloy lang tayo with a joyful heart and with immense love from the Lord. Okay? Maraming salamat Fighty Maria Tatak sa FD with a humble heart. Tingnan natin yung mga comment ninyo. At salamat sa mga laging sumusuporta at nag-subscribe sa YouTube channel natin. At sana po ay ma-inspire po kayo sa lahat ng mga video natin. So, yan lang po muna In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, Tatak sa FD with a humble heart. God bless.